Okay, ang susunod nating papakita ko sa iyo ang bechamel or bechamel. So, magsisimula tayo sa pagluto ng roux. Yung roux, basically, ito yung magiging thickening agent natin. For this one, gagamit tayo ng white roux. So, una, lulutuin lang muna natin yung ating flour. Kailangan natin lutuin yung flour ng mabuti para walang lasang raw or yung lasang harina. Pag alam mo na kung paano gawin lahat ng basic sauces, which are the 5 mother sauces. So, pwede ka nang mag-experiment, pwede ka nang gumawa ng gravy, ng mga kung anong gusto mong gravy. So, pinaka-importante lang, malaman mo na meron tayong thickening agent pag gumagawa tayo ng mga sauces, which is roux. Yung roux, equal amount of butter and flour. Pag naluto na ang pinaghalong butter at flour, sunod na ibubuhos ang gatas. Pakuluan lang ng maigi ang sauce hanggang ma-achieve ang tamang consistency. Then, season with nutmeg and salt. For the final step, kailangan idaan sa strainer ang sauce para matanggal ang anumang buo-buong harina. Luto na ang bechamel sauce. Susunod natin yung brown sauce natin. Ang tawag doon yung Espanyol. Para makagawa tayo ng brown sauce, kailangan natin ng masarap or yung flavorful na brown stock. So, ito yung sekreto. Brown na yung ating flour. Pwede na natin ilagay yung butter. Pwede na natin i-add yung brown stock. Yung brown stock, gawa to sa buto ng baka. So, binake natin to and then binoil natin hanggang 6 to 8 hours. So, ganun siya katagal para maging flavorful. Kapag gagawa ng brown sauce, dapat maging brown din ang roux. Pwede mo lang season. Pakukuluan lang ang roux at stock ng up to 10 minutes o hanggang ma-achieve ang desired consistency. Pwede natin strain. So, ito na yung ating brown sauce or Espanyol. Paggawa naman ng light, stock-based sauce na velouté, kailangan muling magluto ng roux hanggang maging light yellow o blonde ang kulay nito. Pwede na natin ilagay ang butter. Pwede na natin ilagyan ng chicken stock. Karaniwang chicken stock ang ginagamit sa velouté at pinapakuluan lang ito hanggang lumapot. 10 minutes or less. Sa France na Provence, galing yung Provençal sauce. So, doon nag-originate ito. Ito yung French na tomato sauce. Para makagawa ng Provençal sauce, kailangan munang gumawa ng tinatawag na tomato concasse o yung kamatis na binalatan, tinanggalan ng buto at sinok. Ito na yung ating finished product na tomato concasse. Chinap ko na. Igigisa sa olive oil ang sibuyas, bawang, bell pepper, olives, mushroom, at saka ihahalo ang tomato concasse. Hahaluan ito ng brown stock at hahayaang mag-simmer for 10 to 15 minutes para lumabas ang tamang asim ng kamatis. Bawat team kailangan lumikha ng original dish. Pero, hindi niyo basta-basta mailuluto ang putahing to. Dahil ang mangyayari, ang bawat miyembro ng grupo, dalawa kayo, diba? Ang bawat miyembro ay magsasalitan sa pagluluto every 10 minutes. Inyong napanood ang patuloy na search for the next kitchen superstar.